Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hinin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpakawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Huatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw. Mga taga Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin ang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyong akong maging mahari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan, at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay, at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan.
naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatagos, ng ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng ikasiyama ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya ng maika-12 ng tanghali at ng maikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang ikalima ng hapon, siya ay lumabas uli at nakakita pa ng iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagkatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng maikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Mano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga kapatid, sa atin po mabuting balita, ngayong araw na ito, para bang si Jesus ay nagtatanong sa atin, bakit ba tayo nagagalit sa mga taong walang ginagawa, kundi mabuti? Bakit ba tayo nag-iisip ng masama sa mga taong
wala namang ginagawang masama sa atin. Bakit ba't natin tinitingnan ng masama ang ginagawa ng iba kahit naman ito ay mabuti? Si Jesus nagtatanong, bakit? Sa mabuting balita, mga kapatid, sinabi ng may-ari ng ubasan, bakit? Wala ba akong karapatan sa kung ano ang maibigan ko sa aking ari-arian? O naiinggit ka lamang? Mga kapatid, ang tanong, bakit ba tayo naiinggit? Bakit ba natin tinitingnan ang kung ano ang nakukuha ng iba, meron naman tayo? Dalawang mahalagang bagay po, mga kapatid, ang ipinapaunawa sa atin ng mabuting balita. Kung bakit nga ba tayo naiinggit? Una, because we tend to look what the others received than looking what is given to us. Mas inuuna nating tingnan ang natatanggap ng iba kaysa sa atin. Bakit kaya hindi na lang tayo magiging masaya at magpasalamat sa mga bagay na natatanggap natin? Ang masama po kasi sa atin, mga kapatid, minamata natin yung mga bagay na natatanggap ng iba. Na para bang wala silang karapatan na tanggapin ang mga bagay na natatanggap nila. Na para bang tayo lang ang dapat o ang deserve na makatanggap ng mga bagay na iyon. Mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Mas pinapahirapan natin ang ating sarili kapag tayo ay naiinggit. Nagkakasala tayo. Sino ba ang naiinis? Sino ba ang nag-iisip? Yung kinaiinggitan mo, maayos na nakakatulog. Pero ikaw na naiinggit, di makatulog. Kung sila man ay nagiging masaya, ang gawin, magiging masaya din para sa kanila. Alalahanin, mga kapatid, meron tayong Diyos na at the end, huhusga sa atin. Hindi tayo ang maghuhusga sa kanila. Kaya pahalagahan ang kung ano man ang natatanggap nating biyaya na nanggaling sa Diyos. Magpasalamat, maging masaya. Hindi dapat natin tinitingnan, ano ba ang tinatanggap nila? Meron din tayong tinatanggap para sa atin. Pangalawa, bakit tayo naiinggit? Dahil tayo ay hindi nakokontento. Gusto nating maging may-ari ng lahat ng bagay. Gusto natin tayo ang pinakamataas. Gusto nating hawakan ang lahat. Ayaw nating tayo ay mababa. Gusto natin tayo ay sinasamba. Kaya nga, kapag kita natin na parabang nakakalamang sa atin o may nakakataas sa atin, may sumisikat kaysa sa atin, ano ba ang ating ginagawa? Nagpapasikat din tayo. Nagpapapansin din tayo. O ang pinakamasama na ating ginagawa ay sinisiraan natin ang isang tao. Mga kapatid, mas mapalad yung taong kahit hindi siya nagpapapansin, napapansin siya dahil gumagawa siya ng mabuti. Maging kontento, mga kapatid. Hindi natin kailangan maging mataas para makita tayo ng ibang tao. Maging kontento at maging masaya at gumawa ng mabuti dahil doon tayo hahangaan ng mga tao. Hindi natin kailangan maging mataas. Hindi natin kailangan abutin o kunin ang lahat. Ang mahalaga, mga kapatid, pinapahalagahan natin ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin,
Ang sukatan ng buhay ay hindi kung gaano kataas ang tinapos mo o kung sa gaano ba kataas ang posisyon mo o kung gaano kakayaman sa mundo. Ang sukatan, mga kapatid, ay kung paano nating piliing maging masaya. Baka kasi mataas nga ang tinapos mo. Ang tanong, masaya ka ba? May posisyon ka nga. Ang tanong, masaya ka rin ba? Mayaman ka nga. Ang tanong, masaya ka ba? Dahil kung hindi, mga kapatid, baka hindi ka nakokontento. Baka still, naiinggit ka pa din. Pag nilaya natin sa ating mga sarili, tanungin natin, ako ba ay nakokontento na? Ako ba ay nagiging masaya sa biyayang aking tinatanggap mula sa Diyos? Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig na pakinggan niya tayo at hindi bibiguin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihing kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, mapakinabangan nawa kami sa idinudulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwara naming si Santa Rosa, maging dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na nananalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan ng amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
ng may kababaan ng loob. Sama-sama natin tulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adia, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumait. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ng aming tinanggap
huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Rosa. Unlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na magang taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.